Lahat ng mga lalaking sundalo sa paligid niya ay mahimbing na natutulog at tahimik siyang humiga sa gitna nila. Para maitago ang kanyang pagkatao, lagi siyang huling natutulog at unang nagigising. Ang pinakakakaiba ay, pagkatapos maligo, may ilang mga lalaki na naglalakad ng walang damit pang itaas at ang iba pa nga ay walang pantalon. Para maiwasan ang ganoong sitwasyon, palagi siyang nagboboluntaryong magbantay tuwing oras ng paliligo. Ngunit dahil hindi siya makapaligo, nagsimulang bumaho ang kanyang katawan, kaya nagsimulang maghinala ang ibang mga sundalo. Isang gabi, pagkatapos makatulog ang lahat, tahimik siyang pumunta sa ilog. Pagkapasok niya sa tubig matapos hubarin ang kanyang damit, dumating ang isang bagong sundalo sa likod niya. Mabilis na tinakpan ni Mulan ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, wala siyang nakita at ligtas siya. Kinabukasan, sa oras ng pagsasanay, ang gawain ay buhati ng isang timba ng tubig paakyat sa tuktok ng bundok. Mabigat ang daan. Ang ilan ay napaiyak sa sobrang pagod. Ang iba naman ay palihim na nagtatapon ng tubig para gumaan ang timba. Ngunit si Mulan ay nagpatuloy ng mag-isa hanggang sa dulo. Unti-unti nagkaroon siya ng mga kaibigan. Sa pagsasanay ng pakikipaglaban, mabilis siyang umiwas sa bawat atake. Palagi na siyang nangunguna. Siya rin mismo ang umaakyat ng bundok na may dalang tubig habang ang iba ay nanonood lang. Pagdating sa tuktok ng bundok, tumingin siya sa noong tanawin at ipinangako sa sarili. Balang araw, malalaman ng buong mundo na kaya rin ng mga babae ang lahat. Ilang araw ang lumipas, muling umatake ang kalabang hukbo ng Ruran. Ang unit ni Mulan ay ipinadala sa harap ng labanan. Nang gabing iyon, lumapit si Mulan sa general para isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sinabi ng general, buong tiwala ako sa iyo. Sa katunayan, gusto ko pang ipakasal sa iyo ang anak kong babae. Hindi nakapagsalita si Mulan. Kinabukasan, nang ibigay ng general ang utos na umatake, sabay-sabay silang nagpakawala ng mga palaso. Nasira ang unang hanay ng kalaban. Nang magsimulang umatras ang kalaban, ipinadala ng general si Mulan kasama ng unit ng kabalyerya upang habulin sila. Ngunit ito pala ay isang patibong. Habang hinahabol nila ang mga kalaban, bigla silang bumalik at umatake. May ilang sundalong nasugatan. Ang iba na may tumakbo sa takot. Ngunit nanatili si Mulan at patuloy na lumaban. Nakapasok siya sa isang liblib na lambak. Biglang inatake siya ng isang lawin at nahulog siya sa kanyang kabayo. Pagkatapos ang lawin ay nag-anyong babae. Mabilis na bumunot ng espada si Mulan at umatake. Ngunit makapangyarihan ang bruha. Sa galit nito, inihagis niya ang isang talim papunta sa dibdib ni Mulan. Hinubad ni Mulan ang benda sa kanyang katawan. Hinugot ang talim at nagpatuloy sa laban. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang phoenix sa itaas niya. Pinulot ni Mulan ang espada mula sa lupa. Hinubad ang kanyang baluti. Hinayaang humapay ang kanyang buhok at sumugod pabalik sa labanan. Hinahagisan siya ng mga armas ng kaaway. Ngunit mabilis niya itong iniiwasan sa ere at ibinabalik sa kanila. Bawat hampas niya ay may natatamaan. Hindi na siya mapipigilan. Nang lumabas ang mga kaaway ng mga kanyon at nagpasabog ng apoy, agad siyang gumalaw. Habang nakikita ang pagkamatay ng mga kasamahan, palihim siyang lumusot sa likuran ng kalaban at nagpaputok ng palaso. Ipinatong niya ang isang helmet sa ibabaw ng bato upang isipin ng kalaban na may nagtatago roon. Natakot ang mga kaaway at pinaputukan ang direksyong iyon. Tinamaan ng apoy mula sa kanyon ang bundok na may niebe at nagsimula ang isang malawakang pagguho. Nakaligtas si Mulan, ngunit ang mga kalaban ay natabunan sa ilalim ng yelo.